about simple rules of life for women. Kanina ay natalakay na yung rules. 1, 2, and 3. Dito naman tayo sa 4 and 5, which is lead with kindness and understanding. Okay, ano ang simpleng paraan para ipakita ang kindness sa pamilya sa araw-araw? Para sa akin, yung simpleng, yung pakikipag-usap na with understanding and may patience will go a long way. Magbibigay yun ng unity sa family, and of course, yung iba pa rin kasi yung pag kinakausap mo sila na may pasensya, yung hindi ka mabilis magalit. Kasi nakakatulong din yun sa emotional being nila. Na you're always kind. Anything that you say is may kindness, and of course, yung patience and understanding. Ako naman, siguro importante yung say thank you. Tapos, yung nga, tama ka, na-appreciate mo yung mga ginagawa nila para lalo sila ma-inspire, lalo na pag mga bata, di ba? Parang tuwan-tuwa sila, yung nafe-feed yung ego nila, ay, na-appreciate ni nanay yung ginagawa ko, magwawalis pa ako ulit bukas. Mga ganon, di ba? Ganon actually yung ginagawa ko sa mga anak ko, binobola-bola ko, ang galing ng anak ko. Kaya ang sipag-sipag. Minsan pati yung sa bahay ng kapitbahay namin, sa sobrang na-inspire. Oo. Pati yun nilinis. Anyway, kidding aside, yun nga. Tapos, kapag may argument, bago ka mag-react, you listen. Tama. Oo, kasi tama. paano mag-open up sa yung mga bata, 'di ba? Kung nag-start pa lang siya, Nay, alam mo sa school. Di ba? Although admittedly, dati I was like that. Pero may nagsabi sa akin na dapat ganito ang parenting style natin. You have to listen first. Kasi kapag ganyan ang iyong approach, lalong hindi mag-open up sa iyong anak mo. Tama. Sa akin naman po, it's about parang pinapansin mo talaga yung family members mo and people in the house. Yung you notice them. Yung kailangan, yung ikaw lumalapit, inaalam mo kung ano yung gusto nila. Right. What are they really interested in? So it's Correct. like that sincerity to get to know the other people as well. Oo. So parang it starts with that kasi parang kindness is recognizing also parang the uniqueness Yes, of each person in of your each family. character Yes. in our So parang family. nagbibigay ka ng space for that. So paano mo bibigyan ng space pag pinapansin siya? Pag inaalam mo, ano nangyari sa'yo today? Yes. Ano, saan ka natuwa? Saan ka Ano naging... yung mga interest? Correct. Ano yung interest? Saan ka natuwa? Saan ka nainis? Saan ka frustrated? If there's anything negative also, parang you talk about it. So parang there's really that sincerity of getting to know the people in your family. Kasi nasasanay tayo sa sobrang busy minsan. Nasa-set Parang aside, boarding house na lang, oo, diba? nasa-set So, aside natin yung kung ano yung meron. correct. Yeah. Okay. Eto naman, paano nyo naman po hinaharap yung mga conflict sa bahay nang may patience at understanding? Pag sa anak ko, hinahayaan ko silang mag-usap. At hindi ako nakikipag interfere. Hinahayaan ko silang mag-away. Ah, Na talaga? mag-usap kayo. Tapos if masyadong magulo, I'll just say, kung mag-usap kayo sa kwarto. So parang I have them resolve it, and then pagkatapos po nila mag-usap, saka kami mag-uusap. Oh, diba? So parang that way, parang matuto din silang makibagay sa isa't isa. and how to solve problem Correct. on Na hindi ako nasa on, gitna. on their own. Tama, tama. Ako naman, tulad na sinabi ko kanina, you have to listen first bago ka manumbat o mag-suggest or whatever. Kasi kailangan malaman mo muna saan nanggagaling. Alamin. Alamin yung root mo. cause. Oo, yung root cause para yung ma-resolve yung conflict. Yes. Tapos, I think depende yan. Yung kasing style mo sa anak mo, hindi mo pwedeng i-pattern sa asawa mo. Correct. Pag may conflict ka sa Iba-iba. asawa mo, sabi ko sa asawa, pag may conflict tayo, bigyan mo lang ako ng pera, okay na ako. Sana off. Kidding aside. Sabi kapag huwag niyong tulugan, totoo yun. no? Kasi tapos Baka masanay. masanay Yun yung- kayo. Di ba may ganun kasi na na Ganun nila nire-resolve. Oo nga. oo, tapos sabi nila may kailangan hayaan muna para parang mag-boils down yung mag-cool down, ganyan. So para sa akin din minsan nawawala yung hype para magkaroon kayo ng discussion. Tsaka yung ako sa akin ayoko yung
silent treatment. Yun, isa Ayun pa na ayun. yun. O sabihin mo na lang, ano ba? Where are you coming from? Mas masakit yun, di Oo, ba? so ano kaya, ano ba? Yung Yan. silent treatment, mas ayun. masakit talaga yun. Which is- Hindi mo alam kung alin yung mali. Ano ba? Nag-iisip ka, di ba? Oh, no, ano yan? Nag-overthink ka. Nag-overthink ka, ano bang nangyari? Oo. Taka yung pride, tanggalin yung pride, di ba? O magsasorry ka na, hindi, ayaw mo siyang unang mag-text. So, tanggalin yan. Sa tingin niyo po, no, paano nakakaapekto ang pagiging maunawain ng isang babae sa kabuuang happiness ng pamilya? Para sa akin, napaka-importante kasi naiiwasan yung mga conflict pagka mahaba yung pag-unawa mo. Tama. Oo, kasi pag makitid ka, yung isip mo, nandun mag-start yung conflict eh. Pero pag mahaba yung understanding mo, yung pasensya mo, naiiwasan yung conflict sa family. Yun. Pero as you grow older, no, parang humahaba yung pasensya. Tapos liliit ulit kapag tumanda-tanda ka Oo na. nga. Napapansin ko yun. Parang ako pag sabay, hugasan nyo yan ha. Sabi ko ha, linisan nyo yan ha. Pero pag uwi ko, makikita ko magdadakdak ako. Pero tapos nun, ako pa rin nagagawa. Diba? Yung pasensya ko talagang humahaba. Eh kasi nga nanay ka Yun na. na nga eh. Yun na, Yan. at babae ka. Yun na nga. Ikaw ang unang-unang unawa, sabi nila. Eto na nga yung ating rule number 5. Be proud of the woman you are. Ayan, di ba? Oo nga naman. Eto nga yung isang question natin. Ano ang isang bagay sa sarili mo na talaga mong ipinagmamalaki bilang babae? What I'm proud about myself is that parang hindi ako nauubusan ng ideas. So, in terms of kanina yung sa sinabi, in terms of talent, parang doon, grateful po ako na doon, parang usually merong mga bagong ideas, very unique. Yung iba, parang crazy ideas. Pero that part of myself is something that I'm proud of. Ako naman, isa sa mga proud ako sa sarili ko, yung despite ng ang dami nating responsibilities, I guess ako lang yata dito yung primary caregiver ng parents, ano? So additional ano na yon responsibility Yes, aside from yes, being of a mother, course, di ba? of course. A wife at saka employee. So proud ako kasi despite ng mga responsibilities kong yan, I still stand strong for my family. Ito pa rin ako, lumalaban at I still manage to have quality time with them. Yes. Ako Yun siya. naman, I'm proud na isa ability ko to serve and to become a good example to others. Kasi, Right. oo, kasi kapag hindi ka nag-ano sa sarili mo, hindi ka naniniwala sa abilities mo, eh hindi mo maibibigay yung dapat mong ibigay for your family and of course sa community that I serve. Tama. Ikaw naman, Chef, anong pinaka-proud mo? Ako, yun nga, I cannot believe that some part of my life, no, na ako yung nagiging head or leader ng ibang, ng isang, kunyari, isang company or isang department na babae. Diba? Let's raise na babae tayo. Kasi pag naisip ko, dati, puro lalaki lang ang chef, ang head chef at executive chef. Parang ganon. So parang ako, proud ako what I am now. It's because I can perform both. Yeah. Diba, ganun ng babae. Pwede kang maging strong. As in, kailangan ito yung rules. Tapos meron ka pa ring heart from that passion. Parang ganun. Ikaw? Sa akin, proud ako kasi I can earn money for myself. Uy, I mean, tama yun. Hindi ako kailangan Tama humingi sa yun. iba para ano. Tama naman. Diba? Yun lang. Yan. Paano mo na-empower ang ibang kababaihan sa paligid mo, sa pamilya mo, sa trabaho o sa komunidad? Nga. Sa akin, the way parang I encourage the kids ko, pati yung mga sa paligid ko, is parang really going back to ano yung mga things na gusto nila sa buhay, anong gusto nilang gawin. Tama. And encouraging parang these kinds of interest. Kasi minsan diba nag-umpisa naman siya sa interest before ka magiging magaling sa mga bagay. Sa akin naman, sinishare ko yung story ko. Kasi ako, laki ako sa hirap. So, kumbaga, living testament ako na may credibility ako na may inspire sila sa buhay ko, may empower ko sila. Kasi ito yung pinanggalingan ko. Diba? Tapos, for those who knows me, alam nila yung life story ko. And nakaka-proud naman na yung mga friends ko, they were telling me na, alam mo, idol kita, I want to be like you. Diba? Parang isang ano yun para
validation na you're doing the right thing. Yes. Na someone will tell you that. Mm-mm. Tapos, inaano ko din sila para ma-empower ko sila. Sinasabihan ko sila, lahat tayo may kanya-kanyang journey. May mga kanya-kanya tayong challenges. Kung kaya ko, kaya nyo din yan. Ako naman, yung na-share ko yung knowledge ko sa iba, and of course, nakakapag-serve ako sa public. Malaking bagay na yun para maka-inspire din sa ibang mga kababaihan na to do the same. Na maka-inspire din sa ibang kababaihan. Sa pamamagitan ng pag-share ng knowledge natin and to become a voice na rin for other women. Yan. Siyempre, ito pa. Ano po ang may papayo niyo sa mga kababaihan para ipagmalaki at pahalagahan ang kanilang sariling achievements at roles sa pamilya? I think babalik din po siya sa sa ina-appreciate din Yes. sila. Oo. 'Di ba? Yung vina-value yung contribution nila, yung presence nila. And kung yun nga, minsan yung phrasing na pag nagkakamali, paano tayo natututo sa mga pagkakamali. So, hindi nag-hinge yung value ng pagkatao nila sa mga tama nilang ginagawa. But rather, just for themselves. Yes, yes. Sa akin, kailangan natin i-celebrate kahit maliit man na achievement or contributions. Kasi doon nag-uumpisa, di ba? Yung nag-start naman talaga sa little things hanggang sa lumaki. Yes. So, don't stop doing good things. Mga achievements mo, dapat pag malaki at i-celebrate din. Grateful talaga. Maging grateful tayo. Be proud of the woman you are, regardless of your status in life. Di ba? May mga mamis kasi na, ay, housewife. Housewife lang ako. Nilalang lang nila yung housewife. Where in fact, mas mahirap ang trabaho ng isang housewife. Kasi Yes. kaming mga working moms, we work from 8 a.m. to 5 p.m. We're done. Pero kapag isa kayo housewife, 24 hours. Yaw nga, no Breakfast, limit. maghugas ka ng plato. Ilang oras lang, lunch time na naman, hugas na naman ng plato. True. Diba? Dinner, ganun na naman. Kaya, again, regardless of your status in life, housewife kayo, working mom kayo, maging proud po kayo sa sarili ninyo. Ay, anyway po, yan, para naman sa darating na competition nyo, baka pwede naman po kayo mag-share, Ma'am Banjo. Yes, ito yung isa sa mga hinihintay kong opportunity na i-invite everyone to please watch Mrs. Philippines International. It will be on the May 29 and 30 po for the Wow, Grand malapit Coronation at sa SEDA po, sa SEDA Nuvali, Laguna. Kung may mga time po kayo, panoorin nyo kami sa mga office mates ko from GSIS. Wow, hello. Pakisuportahan niyo po ako. At sa aking mga kabalen, sa mga Wow. Kapampangan, proud Kapampangan here. Please watch Mrs. Philippines International sa May 29 and 30 at Seda Hotel, Nuvali, Laguna. Wow. Kamas na mo, kabalen. Proud kami kaya ka. Ayan na. Di mo siya. Ayan. Invite na ni Ma'am Banji lahat. So, muli, inaanyayahan ko lahat na manood at supportahan kami lahat na candidates ng Mrs. Philippines International. Nagaganapin yung coronation night sa May 30. So, ito po yung planner po namin. It's Big Dreams Journey. It started from the Beldiger Power Planner. It's a planner for women para tulungan po yung mga babae to figure out ano po yung gusto nila sa buhay Wow, at ay, para gusto ko yan. mabalanse din nila yung mga kailangan nilang gawin dahil sa iba't ibang mga responsibilidad natin. Oh, it's a really good journal, no? There's for health, mental health also, Yes. physical, meron din. Yes. Meron dyan. And then, ang pinaka-good dyan is the coupons. Oh, I really love the coupons inside the journal. Yes. Yes, Kasi very, part very. of the philosophy is parang you work hard but you take care of yourself also. Right. So you have Yes, all the self-care. So may mga Ganda yan. discounts para sa mga self-care. Yes. So, Ma'am Darlene, tama. Yes po. Ano po masasabi niya sa ating topic for today about women's? For Women's Month, I think yung what I've shared earlier is very important to get to know yourself kasi the most important or the most valuable proof na you really do self-care and self-love is really understanding who you are and being able to live your identity. Tapos, syempre, you live it with kindness, you live it in consideration with other people kasi it's also how you give
be a good example to the people around you. Right. Yes. And thank you so much po yan sa Maraming salamat po. It's a really good topic. And good luck po sa ating mga Mrs. Philippines Thank you po. International. Thank you.